Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ad sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Out kay Jay Ilacas, shout out kay Biga Moto. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Kung ikukumpara ang tibay sa pagong, maaaring wala pang maraming tao sa mundong ito na kayang talunin ang pagong. Pagong, lagi kang mahaba ang buhay, libu-libong taon, paanong hindi mo ito matiis? Karaniwan ang maglupos ay doon ng matagal, sa isang kisap mata, kalahating oras na ang lumipas. Sa oras na ito, hindi na kinaya ni Han Sanchen, nakakamangha talaga ang tibay ng matandang pagong na ito. Hoy, ang sarap sabihin, pero tyrant pa rin ako. I act like I'm in a hurry, but in the end, nakulong ako dito ng ibon, nakakaawa naman. I'm afraid I'll have to be trapped here for the rest of my life. Hey, you are so domineering, thinking about it makes me feel boring. As for my situation, I guess there may be some people who actually have no way to do anything, kaya sinasadya nilang magpanggap na ex dito. In fact, I think everything is just fake. Actually, kung iisipin mo, Bazia is actually the body of a turtle and a dragon. Ha 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 ha, paano magkakaroon ng turtles? I think some of them are simply fakes. Ha 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 ha, baka may ahas na nakapasok sa shell ng pagong at nagpanggap na pagong. Asan ang pagong? Ha 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 ha. Banal na tae. Baka sa sinabi ni Han Sanchen kanina, pwedeng magkunwari itong pagong na ito na walang narinig. Ngunit ang susunod na pangungusap tungkol sa paggamit ng isang ahas upang magpanggap na isang pagong ay ginawa niyang diretsyong bumasag sa kanyang depensa. You brat, you bastard, if you keep talking nonsense, do you believe I will punite your mouth apart? Haha, ang mga bastard ay pinanganak man lang mula sa mga bastard, hindi tulad ng ilang ahas na pumapasok sa mga balat ng pagong at hindi man lang ang kanilang tunay na anyo, haha. Panipi tuldok panipi. Kung hindi pa siya 10,000 taong gulang, sa sobrang galit niya ay samuka siya ng dugo sa lugar. Although Bazia is a combination of dragon and turtle, meron din siyang dalawang entity, meron ka bang hindi nakikita dati? Ang pagong ay isang pagong, at ang ahas ay isang ahas, gaya ng sinasabi natin, ang mga tao ay tao, at kung sila ay mga demonyo, makikita mo, anumang bagay na ipinanganak mula sa isang tao at isang demonyo ay nagiging isang demonyo ng tao. Ikaw, okay, galit na sabi ni Woogie, sabi mo nagsinungaling ako sa'yo diba? Okay brat, para sa kapakanan ng reputasyon ng tyrant ko, papatunayan ko sa'yo ngayon kung may 4 pa bang divine beast sa katawan mo, totem. So ano, may kakayahan ka at walang kamatayang misteryosong baluti, tama? Noo, sa puntong ito, lubos na naniwala si Han Sanchen sa sinabi ng lalaking ito, kung tutuusin, hindi gaanong maiintindihan siya ng maraming tao, lalo na kapag napakaikli ng contact time. Sa makatuwid, hindi maiiwasan na iba ang taong ito sa mga ordinaryong tao sa puntong ito. Gayunpaman, pinagsisihan pa rin ni Han Sanchen ang paggawa nito, kung tutuusin, ang kanyang pangunahing layunin ay ang asar kay Woogie at pasulungin siya sa kanyang mga kondisyon sa galit. As a result, now I feel like he is exposed my secret, which is not very comfortable. How's it going? Now, do you believe me? Nang tumigil sa pagsasalita si Han Sanchen, hindi napigilan ng matandang pagong na mapamura. Damn, so what kung subordinate ka? Galit na sinabi ni Han Sanchen, ang ibig sabihin lang niyan ay isa kang walang kwentang subordinate. Haha, brat. Kung hindi mo gagamitin ang pamamaraang ito para i-provoke ako, hindi ako maloloko, malamig na ngumiti ang matandang pagong, at pagkatapos ay nagsabi, sa bagay, may mga tao sa mundong ito na makakatulong sa iyo na alisin ang iyong mga problema, hindi ito gaanong,
wala akong pakialam. I don't care, hindi naman masama kung ganito lang, mapanghamak na sabi ni Han Sanchen, at saka muling tumalikod, nanatili sa kinaroroonan niya at hindi tumitingin sa matandang pagong. Pagkaraan ng mahabang panahon, hindi napigilan ng matandang pagong ang mapangiti, binata, huwag ka nang magalit, ha 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 ha. Hindi imposible na gusto mong tulungan kita na maalis ang iyong mga gulo, kung hindi, dapat pumayag ka muna sa isang kondisyon. Anong kondisyon? Hindi ako interesado. Napakasimple lang, kung pwede kitang maging kapatid, then I can help you now. Halos sa edad mo pwede ka nang magtito tapos nanunumpa ka pa sakin. Walang imot na sinulyapan siya ni Han Sanchen, may mali ba sa matandang pagong na ito? Hehe, I like it. Anyway, I have said the conditions, you can make your own decision kung papayag ka o hindi. Pagkasabi niyo na'y pumikit ang matandang pagong at nagkunwaring natutulog muli. Sa huling pagsusuri, hindi ako dahado sa bagay na ito, walang dahilan para hindi sumang-ayon, isip ni Han Sanchen. Anyway, medyo matanda na ang matandang pagong, isa lang siyang sinumpaang kapatid, wala siyang kawala, at kaya pa niyang lutisin ang kasalukuyang mga kaguluhan, hindi ba ito isang kawalan? Gayunpaman, alam din ng matandang pagong na ito na hindi siya lugi, kaya bakit gusto niyang manampa ng mga sinumpaang kaibigan sa kanya? Hindi naman pwedeng magkaroon ng conspiracy, diba? I have to understand why you want to be sworn with me. I can't see me as handsome. I mean, may kinalaman ka sa akin, kung may pag-uusapan tayo, mas mabuting linawin mo ito ng maaga, ano sa tingin mo? Of course this is a secret, paano mabubunyag at sasabihin mo lang kung payag ka o hindi? Na sinumpa ang kaibigan ni Han Sanchen, sa kung ano ang mayroon si Han Sanchen, hindi ba ito katumbas ng pagiging may kaugnayan sa isang malaking shot? Sa relasyong ito, makakakuha ako ng tulong sa taong ito balang araw sa hinaharap. Kung tutuusin, pagkatapos mabuhay ng napakaraming taon, alam na alam ni Bazia ang mga pakinabang na dala ng sariling kapangyarihan. Hindi mahalaga, kahit maliit na halaga ay maaaring purihin, hindi mahalaga, gaano man kalaki ang iyong merito, basta magkamali ka, papatayin ka nito. Ang pagkakaiba sa pagitan ng pagkakaroon ng isang relasyon at walang magawa ay napakalaki. So, syempre may sariling plano ang matandang pagong. Sige, kung promise mo lang. Okay, it's a deal. From now on, you will be my eldest brother and I will be your little brother. Ay, tatayo na sana si Han Sanchen, ngunit nang marinig niya ito, muntik na siyang mahulog sa lupa, sigurado ka bang hindi ka nagkakamali? No, stop talking nonsense, mag-blood alliance tayo agad. Paano gagawin? The conditions are limited, kinagat mo ako at uminom ng kaunti sa dugo ko. Kinagat kita at uminom ng kaunti ng dugo mo, magkakadugo tayo. Let me go, kasing laki ng ulo ng tractor ang ulo mo, pag ibuka mo ang bibig mo kakainin mo buong katawan ko, sure ka. Nako, symbolic bite lang yan. Hindi nakaimik si Han Sanchen, hindi niya talaga alam kung malas ba siya o maswerte na nakatagpo siya ng kakaibang bagay, gayunpaman, upang mabawi ang kanyang katawan, maaari lamang niya itong isagawa ng masunurin. Pagkatapos ng simpleng kagat ng matandang pagong sa sarili, may nangyaring kalunos-lunos. Ang balat ng matandang pagong ay lubhang magaspang, at halos mabali ang ngipin ni Han Sanchen pagkatapos kumain ng isang kagat. Sa huli, kinagat siya ng matandang pagong, gayunpaman, hindi siya niloko ni Han Sanchen, ang sarili niyang dugo ay talagang nababalot ng totoong enerhiya, hindi lamang nito pinrotektahan ang matandang pagong mula sa pagkalason ng makamandag na dugo, kundi pati na rin ng Han Sanchen, bantayan mo. Kung ang taong ito ay may anumang lihim na motibo sa hinaharap, kung gayon ang dugo na inihasek ay sapat na upang harapin siya. Hoy kuya, kamusta ka na? Feeling mo ba ang init ng katawan mo? Ngayon, miss mo na. Nang matapos niyang inumin ang dugo, biglang ngumiti ang matandang pagong kay Han Sanchen na may napakasamang ngiti. Nang sabihin niya ito, biglang naramdaman ni Han Sanchen na ang kanyang katawan ay talagang napakainit, at isang walang pangalan na salpok ay agad na lumabas, na parang maaari itong sumugod palabas anumang oras. Bitawan mo ako, nalasan ka na ba? Haha, my tyrant is from the Dragon Clan, what is the so-called dragon nature, so my blood, hahaha, it's very positive. Damn,
This is so young, this is simply a special effect, okay. Napaniwala din kita, so ano ang dapat kong gawin ngayon? Huwag kang mag-alala, pagkatapos masanay ang dugo ko sa katawan mo sandali, magiging maayos din ang lahat, nga pala, dapat mong gamitin ang chi sa katawan mo para matuno ito ngayon. Ginagamit ko ba ang aking panloob na chi? Wala akong gaanong chi ngayon. I mean, ang pagtunaw ng mga ito ay hindi masyadong makakain ng aking chi. Ito ay kumonsumo ng maraming enerhiya, ngunit dapat itong maayos. Nahihilo ako, so anong ginawa mo? I'm in danger. There won't be any danger. I have the water quality of a turtle, kaya bukod sa sobrang yang Y ko, malakas din ang repairing power ng dugo ko. You can use your true energy to digest it with all strength. Kung may sira sa katawan mo, okay lang, ibibigay ko lang sa'yo ang dugo ko. Continue to give me your blood. Hindi ka ba natatakot na mababaliw ako? Ang matandang pagong ay hindi nakaimik, huwag kang mag-alala, kapatid, kapag natunaw mo na ang aking dugo, maaari mong ganap na sumanib sa aking dugo, kung gayon ang mga enerhiyang yang na ito ay hindi ka magiging matino, sila ay bubuo ng isang aura na maaari mong tanggapin at labanan ang enerhiya ng yin sa iyong katawan. Panipi tuldok panipi. Well, ito rin ang pinakamahusay na paraan sa ngayon, ang kayamanan ay matatagpuan sa panganib, dahil sinabi na ito ng matandang pagong ngayon, ito na lang ang masusunod niya. Otherwise, given my current situation, if I encounter any danger, may inis talaga ako. Sa pag-iisip nito, diretsong umupo si Han Sanchen, saka pinag-cross ang kanyang mga paa at itinaas ang enerhiya sa kanyang katawan. Tulad ng nahulaan ko, nang ang tunay na enerhiya ay naubos muli, ang malaking yin na enerhiya ay nagsimulang lumabas mula sa buong katawan. Sa sandaling naramdaman ni Han Sanchen na parang dwarf, naramdaman niya na ang yin chi sa kanyang katawan ay nabuksan at pinigilan, at bawat bahagi ng kanyang katawan ay marahas na inaatake ng yin chi. Gayunpaman, ang nakakaramdam ng kakaiba at kumpiyansa sa mga tao ay kahit na ang epekto ng yin chi ay napakalakas, ang kanyang katawan ay hindi makakaramdam ng anumang sakit sa ngayon, ang tanging bagay na nag-aalala sa kanya ay ang yin chi ay patuloy na naglalabas ng ganito, at wala siyang paraan upang makontrol ito. At ilang saglit pa, naramdaman niya ang mainit ngunit napakaalong hininga na nagmumula sa kanyang katawan, ang hininga na ito ay mabilis na nagpainit sa kanyang buong katawan pagkatapos na makapasok sa kanyang katawan, at kasabay nito, pinigilan nito ang enerhiya ng yin. Pagkatapos mag-isip tungkol dito, ginagamit nga ng matandang pagong ang sarili niyang dugo para tulungan siya. Hindi nang ahas si Han Sanchen na magpakita ng anumang palatandaan ng pagpapabiya, at pinabilis niya ang kanyang pagsasama-sama ng dugong ito. Makalipas ang halos kalahating oras, sa wakas ay nagising si Han Sanchen mula sa kanyang pagsasanay, nang imulat niya ang kanyang mga mata, nakita niyang nakatulog na ang matandang pagong sa tabi niya. Gayunpaman, may malaking hiwa sa kanyang kanang kamay, ang hiwa na ito ay laging marahan na kinakagat ng sariling bibig, sa makatuwid, ang dalawa ay nasa isang butt joint state, nangangahulugan. Ito na pinipigilan ni Han Sanchen ang katawan, kasabay ng pag-agos ng enerhiya ng yin, ginagamit din ng matandang pagong ang bibig na ito ng dugo upang patuloy na ilipat ang sarili niyang dugo. Pagkakita nito, lubos na naantig si Han Sangqianzi, kahit na ano, ang matandang pagong na ito ay sumusunod man lang sa kanyang pangako. Naramdaman din ni Han Sanchen na ang kapangyarihan sa kanyang katawan ay lubos na nailabas, ang nakakainis lang ay ang kasalukuyang katawan ni Han Sanchen ay palaging parang may mali. Depende. Nang hindi niya sinasadyang masulyapan ang kanyang katawan, sa wakas ay naunawaan na niya kung ano ang mali. Ang dragon blood thing is really outrageous minsan, kung ang dugo ng demonyong dragon ay nagdudulot sa akin ng napakalakas na yin pressure, kung gayon ang dugo ng underlord ay nagdudulot sa akin ng walang katapusang panlalaking enerhiya, gas. Damn, it seems too outrageous. Halos hindi makapagsalita si Han Sanchen, siya ay parehong masaya at natatakot sa parehong oras. Bilang lalaki, sino ba naman ang hindi gugustuhing maging napakagaling sa kanya? Ngunit ang problema ay, ito ay masyadong fucking katawa-tawa. Hoy, Kuya Woogie, gising, gising. Sa pag-iisip nito, mabilis na nagising si Han Sanchen Woogie. Nagmulat ng mata ang matandang pagong, Kuya, anong meron? Hindi. Ay, paano naging ganito?
Nanlulumong sabi ni Han Sanchen. Yun lang. Forget it. Let's not talk about this. Then, next, can you start the next step to help me suppress this yin energy? Sa ngayon, natural na hindi sapat, umiling siya, bagamat natunaw mo na ang lahat ng dugo ko, hindi mo pa lubusang isinama ang mga kapangyarihang ito, sa makatuwid, ang iyong kasalukuyang lakas ay hindi sapat upang suportahan ka, ang pinsalang dulot ng direktang pagsupil sa yin chi sa katawan, kaya tinatansya namin na kailangan nating ipagpatuloy ang pagsasanay tulad ngayon ng ilang sandali. Then stop talking nonsense and let's continue. Pagkatapos sabihin iyon, si Han Sanchen ay muling nagsimulang magsanay ng dugo ng direkta kasama ang matandang pagong. Gayunpaman, ang labis na ikinatuwa ni Han Sanchen ay ang sabi ng matandang pagong na maaaring tumagal ito, ngunit para sa Han Sanchen, ang proseso ay talagang naging napakabilis, at ito ay nalampasan na sa loob lamang ng ilang oras. Siyempre depende ito sa talent ni Han Sanchen. Pangalawa, ito rin ang pagkakaiba sa kasalukuyang pisikal na kondisyon ni Lu Bufan. Haha, it's incredible, it's incredible. I didn't expect na hindi lang lahat ng klase ng kayamanan ang taglay ng panganay kong kapatid, iba rin ang katawan niya sa mga ordinaryong tao. Ang oras dito ay nakumpleto ng mas maaga sa schedule, at ang matandang pagong ay hindi naiwasang matuwa nang makitang mas maraming kayamanan ang Han Sanchen. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!